ay nangangaroling dahil ang Pasko'y paparating. Mga regalo ay atin ang baluti. Saya kitang-kita sa mga mata, sapagkat ang Pasko ay sasapit na. Ang lahat ay talagang maligaya sa pagsilang ng ating Mesaya. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pag-ibig ang siyang unahin natin, pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Simple lang, hindi mahirap gawin. Pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Ngayong Pasko, puso mo'y naghahanda na ba? Kaaway ay mahalin at patawarin mo na, pagkat pagmamahalan ang dapat manguna. Galit sa puso ay tanggalin mo na. Ang Pasko ay talaga namang masaya, lalo na kung marami at sama-sama. Kaya't halika na, ang Pasko ay paghandaan, ipagdiwang ang kanyang kapanganakan. Simple lamang ang aking hiling, pag-ibig ang siyang unahin natin, pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Simple lang, hindi mahirap gawin. Pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Pasko, siguradong masaya, dahilan upang magsama-sama, iparamdam ang pag-ibig sa bawat isa, pagkat tayo unang inibig na regalo. Hindi ito malaga, magkasama-sama ay ayos na. Pagsaluhan ng Noche Buena, magdasal magpasalamat sa Kanya, kasi yan, tiyak hindi mawawala. Sayawan na para bag nagwawala, syempre kanta hindi mawawala. Palaro sa mga bata't matatanda, lahat yan talaga naman nakakatuwa. Sa alala, hindi kakawala, pag-ibig sa kapwa, yan ang una. Di lang Pasko kundi sa tuwi na. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling, pag-ibig ang siyang unahin natin, pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Simple lang, hindi mahirap gawin. Pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. At ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Masayang Pasko sa lahat ng aming bati. Ito po ang iRadio. Bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Pasko na naman, okay tuloy ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, tanging araw nating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, ang pag-ibig naghahari. One more time! Pasko na naman, okay tuloy ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, tanging araw na ating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, ang pag-ibig naghahari. Merry Christmas, iRadio
yun. Grupo ni... Ayun, tinalo niya ang Madrigal singer. Yun yung kanina panood natin yung Madrigal, Philippine Madrigal Singers. Ayan, maraming salamat po. Then, ito naman yung Christmas caroling entry First entry, ng Team Kaambo. Magandang gabi sa inyong lahat at magandang gabi Los Angeles. Good morning Metro Manila, and ito po ang iRadio, araw po ng Monday, December 16, which means 9 days na lang at syempre Pasko na. Yeah. Ito pong araw nito, umpisa na natin yung Christmas caroling at tatlo po yung nagbigay ng entry. Yung isa lang ang na-late. Ayun. So, yeah. But anyway, Mapiplay pa rin naman. Mapiplay pa rin natin Kailan sila. di nakasama sa content. Yes. Today Next makakasama po time. natin ang Cross Culture West Covina, Pastor Tut and Sister Oy. Meron po silang 5 question Q&A sa umpisa at 5 Q&A ulit sa huli. So, ito po ay magandang pamasko sa inyong lahat ng Cross Culture. Ma'am Chi, bumati ka na. Alright. Maganda po tayo lahat. Whether they like it or not. Lalo na yung magpapasko. Tignan nyo naman ang kulay namin para makaming gift wrappers Yeah. sa kulay, di ba? Naka-red. Red and green. Oh. Di ba? Ang aking mga hikaw. Parang anong tawag doon? Ornaments. Disco Disco ball. Disco ball. Disco ball. Ay, nako. Marami tayong kaganapan nga. So, everyday Ayan. magpe-play po tayo ng Christmas caroling entries Yeah. ninyo. So, inuna muna natin itong Oo. kay Kaambo. So, malalaman natin sa Friday na, no? Kung sino yung magiging third prize, Ilan lang first yung prize. natin, ang entries. Unfortunately, sorry po talaga. Kasi we followed the rules. Kaya yung, Strictly rules Yeah. tayo. Sana but maintindihan nila. anyway, mapiplay pa rin naman po yan. Yeah. Nagkataon lang talagang, kasi maagang nagpadala yung iba. So, hindi kami magsasabi ng sorry, pero Kasi, yan, mapiplay pa rin naman yan. Nag-remind tayo. Ayan. Ni-remind Ayan. natin sila na maaga na. Wag lang sasama ang loob, bawal ang hate, love lang. Ay, syempre naman. Yung walang problema yun. Okay naman niya. Alam ko naman, naiintindihan naman nila. Okay. May apoy daw sa ulo ko. Ayun, mainit kaya pala mainit. Nasusunog na siya ngayon. Anyway, magandang umaga muli sa inyong lahat. At good evening din dito sa USA. Ayan, isang malamig na gabi dito. Malamig talaga. Pero dito sa dito naman, okay naman dito sa loob. Kasi maraming ilaw. So, nagbibigay init. Ayan. Uy, kaganda naman yung nakikita ko niyan. Anyway, wag kayong aalis. And, bilisan natin. Wala pa namang 7:45. Ayan. 2 minutes. Elaine Gonzalez, Rejoice. Mary Grace, Rachel Joy. Marilu Alvarado na Pire, Pastor Sammy Santos. May pasabog yan si Pastor Sammy. Lala Carmina, Maridet. Mel Cruz, Mami Irene, Bing Pasqua from Dubai. Jocelyn, okay. My beautiful kumare, Jen Nunez, Pastora Ellen. Ayan, magaling na. Pastor Floser, Pastor Kiko. Our friend, Odette, nice seeing you last Saturday. Pastora Marivic, MG, Joyce Mendoza, Pasqua na daw siya. Rosie Culibao, Glenda May. Kurt Kabigting, and Ralph Lawton from Chicago. Ayan, at si Mary Joy Ramboyang, good morning. Thank you, Maridet sa Stars. Maraming salamat po. At syempre, Ayan. pasok na natin ang The Cross Culture. Cross Culture. Magandang gabi. Magandang bayan. gabi. Hello. Hello po. Ayan, Merry Merry Christmas. Merry Christmas.
Merry Christmas, maligayang Pasko na talaga. Pasko. Ayaw Feliz namin sa lugar Navidad. ninyo, malamig. Malamig dyan, Dito sa nag-i-snow. amin, meron kaming Oo, kasi sa inyo apoy. May apoy Sa kami. amin, snow. Sa amin, yellow. Yellow. Parang contrast tayo. Yeah. Oh, Nasa ulunan ko pa yung apoy yun. Kaya Oo wala. nga, Para ang init ng ulo ko ngayon eh. Nasusunog daw yung buhok niya eh. Ayan. I know, para apoy kayo dyan, ha? Ayan. Hopefully that is a fire of joy. Yes. Pabatiin muna natin ang cross culture. Ayan, the floor is yours. Alright. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang tanghali sa inyong lahat. At maligayang Pasko, Feliz Navidad. Ano pa? Naku. Swaki night. Haliha kanaka, haliha Aha. kanaka. Meli, lakam, ano? Meli- Meli, 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 Pilakamaka. kinikinikika. Ano na? Meli Kimaka. Okay. Boy. And hopefully tonight will be a joyful session and we're going to have panibagong topic tayo ngayon at meron tayong Q&A. Questions muna, first 5 sa First umpisa. And then you stay back, sit and relax, and then the next 5 bago tayo sa Bandang huli. bandang huli. So mayroong At dalawang ang mga- batch ng Q&A. Ayan. Mhm. At mga questions as usual based sa last 2 episodes natin, no? Yes. Ayan. Hey, Sister Ayan. Karim, para kay mga gift wrapper. Eh, kami Oo rin. nga eh. Ay, May bling-bling pa ako. O, Ayan. mga Ako ball meron pa, akong Christmas ball. anong tawag dito? yan. Yung ornament. Disco Hindi, disco ball. yung ornament sa Christmas tree, tinanggal niya, nilagay niya sa ikaw niya. Meron Pwede pa rin akong naman. Christmas tree. Ayan, susot ko rin Oo. yun. Pwede Kasi kaya once a yun? year lang naman yan, di ba? Oo. Oo. Eh, nakatago lang yan. Hindi pwedeng Kailangan isuot yan. ng ano yun eh, ng Kailangan February. suotin, di Dapat ba? meron din gold at saka silver. Although it's every Oo day nga is eh. Christmas, right? Oh, yes. Oo. O sige. Ay, So, nakalimutan ano? kong basahin. Mami Irene. I'm sorry, Mami Irene. Oh, hi, Chip, Mami chip. Irene. Mami Irene. Magandang umaga po. Magandang umaga. Mama Magandang umaga sa inyong lahat. Yes, yeah. Love and prayers po sa inyong lahat. Dito po kami sa West Covina. Ayan. Mm. Oh, hindi, nag-i-snow. Kaya mag-i- Oo nga. Ang lamig nga eh. Ang hirap matulog Ang sa gabi. Pero hindi kayo giginawin kasi nakaano kayo eh. Meron kayo. Oo nga, daming apoy. fireplace. Nasa Oo. ibabaw pa ng ulo ko. oh. Lima yung aming ano rito, fireplace Eh, na. mag-ingat kayo, mamaya magtatawag pa kayong bombero eh. Oh, sige. Ay, nako. Okay. So, ano, gusto mag-umpisa na tayo? Yes. Kasi, Ano ba? Yes. 5 games ba muna? 5 games muna? O... Five questions. Sige. Five Tapos, questions. pag-size Okay, yung lesson let's begin. natin. Tapos, mag-stay. Let's begin. Magkano ang premyo natin dito? Yan na. Sabi ni Brother Toots sa precision is 500 pesos. Wow, 500 pesos. Lima muna, lima. Lima muna. Tingnan muna. Gawin Yeah. natin ano, mas mataas. Uy. Naku, 550. Diba? Ba, mukhang... ginaganahan yata itong kasama. Hindi, kasi the Lord is so good, di ba? Ayan. Ito yung pamaskong handog na rin ninyo ng Pwede na yung cross culture. 600. Ayan, Okay. 600 na 600. tumaas na. Wow. Okay, Isa 600. natin. Malay nyo. Parang simulan natin last week, 600 din Yeah. yung question. May mga nakasagot nung last time, di ba? Yung mga impromptu questions. Malay nyo, baka meron. Kung kayo ay nanood. Okay, let's start. Let's The first go. Let's go. Okay. Are you ready? Pareho pa rin ang Okay. rules. Now na, We have after ng 26 now na. viewers. So, the same pa rin ang rules. After Yeah. saying now na, then you can go. Hindi pwede kayong mauna kasi hindi natin i-count yun. Tapos, Yeah. pag nanalo na kayo, hindi na pwede. Yes. Yan, yan ang Yep. ating mga Yes. rules. Mm. Alright, question number 1. Number 1. Number one. Water baptism is all of the following except A, the sign that you are justified, B, being crucified with Christ, C, believer's choice, D, life exchange, E, it is required to enter the kingdom of God. Go. Okay. Except, Which Napindot one? ko na yung now na. Okay, water baptism Yes, begin Nakikita. to following look except, that's the like word. Christmas. Okay, now na. Nakita ko na. Now na. Dumating na rito sa West Covina ang now na. Sa West Covina na yun. Ayan na. Ayan na. Up! Up. Elaine Gonzalez. Ayan. Thirsty na una. Ating buena mano. Wow, Okay. congratulations. Ang nanguna sa listahan.
Oo, C ang sagot. C. C ang sagot. Believer's Letter C. choice. Okay, Pastor Toots will explain. Okay. a bit. Okay, baptism is all of the following, sabi. It's a sign that you are justified. Well, pinag-usapan natin yon, di ba? Kaya ka justified dahil nalinis lahat ng kasalanan mo. Letter B, crucified with Christ. Yun ang sabi ni Paul, di ba? When you are baptized, you are crucified with Christ. Life exchange, o syempre, Life bagong exchange. buhay ka eh. Kaya, ugasan mo yung luma para maging bago ka. Okay? Pagpalit. And then it is required to enter the kingdom of God. Yeah, sabi ni Christ yun eh, unless you are born of water and the Spirit, you cannot enter the kingdom of God. Tama lahat yun. Believer's choice, Hindi. mali kasi wala tayong choice. It is the only way to enter the kingdom of God. Amen. Okay, congratulations, Sister Elaine. Congratulations. Congratulations. Question number 2. Number 2. Number Number two. 2. Sa halagang 600 pesos, Ayan. which of the following does the Bible specifically associate with the washing of sins? Okay. A, the cross. B, blood. C, water. D, death of Christ. E, repentance. Go. Okay, antayin Yes. si Nauna. Wala pa ritong dumadating ha. I-repeat Okay, ang habang question. Repeat wala the question. Which of the following does the Bible specifically associate with the washing of sin? A, the cross. B, blood. C, water. D, death of Christ. E, repentance. Okay. Nailagay ko na yung noun na kanina eh. Nauna si Marilu Alvarez May Napire. si ano. Letter C. Letter C. Yan, nakita ko na yung nauna eh. Letter C ang sagot. Maraming sumagot ng tama. Pero nauna si Napire. Napire. Okay. Okay. Saan yung pangalan niya? Marilo Alvarado na Ang bilis ng scroll eh. Yeah, Marilu, yeah. Ang bilis gumagano na agad. Oo, ang bilis eh. Ang bilis pag-scroll. Nawawala tuloy. Okay, Congratulations, Marilu. Yes. Third Bakit question. yun nasagot? Right? Bakit The yun cross. nasagot? The cross. And remember, specifically associate tungkol sa washing of sins. Pag washing of sins ang pinag-uusapan, ano ang normally binabanggit ng Biblia? The cross, hindi, iba yung cross eh. Cross is, the sacrifice of Christ, to free us from death. Namatay siya sa atin para tayong mabuhay. Blood, remember, that's a different, blood has a different reason why it is used in the whole Bible, right? Death of Christ, pareho lang yan sa cross, right? Repentance, hindi repentance ang washing of sin sa Bible. So, Kundi water ang ginagamit to Yan. wash. Kaya nga sinabing washing eh. Yun. Washing nga. Yun na yung clue na yun eh. Clue. Mula sa Old Testament, washing, naliligo si High Priest Aaron bago niya salubungin ang Diyos. Hanggang sa New Testament, sabi nila washing of regeneration. So parating tubig ang pinag-uusapan. Congratulations. Congratulations! Okay. Marilu, right? Marilo Marilu. Alvarado na Pire. 600. 600 pesos. Wow. 600 na pala ngayon, hindi Hindi na ko ata 500. ma-recognize si Marilu Alvarado. Titignan sa Facebook. Okay. Familiar siya sa akin. Question number 3. Number 3. 3, Sa halagang pareho, 600 pesos. okay, born of water, according to Jesus, means A, born in the flesh. B, water baptism. C, repentance. D, born into this world. E, holy water. Go. Okay, Okay. antayin si Nauna. Wala pa ritong dumadating na Nauna. Yeah, hello, Come Jackie. on. Okay, nandiyan na. Gonzalez. Yan na Yes. Nandiyan na. Gonzalez, Ayan Farah, na. Born of Cristobal. water, Ah. according to Berna. Jesus, means A, born in the flesh. B, water baptism. C, repentance. D, born into this Yeah, world. si Marilo hindi na pwedeng sumali. Lahat ng sumagot, tama. Si Rejoice na nigurado na naman. Ikaw na nauna. Una. Manigurado talaga. Una. Yung unang dalawa si Rejoice eh. Oo, yeah. So, anong answer? B. Oh, B, Rejoice. Mabilis yata internet mo. D. Yeah. Letter B, water baptism. Yung iba daw mabagal. Oh. Wala tayong Okay. magagawa Sa dyan. tayo magagawa. Sorry.
Okay. So bakit water baptism? Ano Kasi born of water? kahit basahin natin lahat ng mga church fathers, born of water is unanimous, walang exception. Ang reference is water baptism. Unless you are born of water, you cannot enter the kingdom of God. Amen. Remember that. Okay. Okay, Congratulations. baka sa 600 final pesos. exam natin, meron na naman. Oo nga. Wow, Okay. may final pa pala. Congratulations, rejoice. Congratulations, Sir Joyce. Okay, question number 4. Number 4, Halagang pareho. 600 pesos. Water baptism by faith does the following, except Except na naman ito. Except A, washes away all past sins. B, unites us with the body of Christ. C, makes us a new creation. D, make us born again. E, makes the Holy Spirit indwell in us unconditionally. Go. Okay. Okay. Wala pang nauna. Wala pa nga. Yeah, marami Nauna, wala pa rin. nagrereklamo. Mahina Wala pa. daw ang net Oh, nila. Wala pang nauna. Okay, nauna. Hanap Hindi ko ng titignan signal. yung ano Hindi ko titignan yung mga sagot before. Nanigurado, A, B, C, D, E. Ibang klase. Joyce Mendoza. Siyempre, lahat ng letter Na. meron siya. Letter E. Wala siyang letter E. Joyce Mendoza nauna. Anong, Joyce anong letter? E. Joyce Ay, A. Mendoza nauna. Letter E. E. Letter E. Letter E. Letter E. Lahat ng letter. Ay, Okay. kailangan mabilis eh. Mahirap yun. Iibahin ko nga next Well, time. hindi. Hindi. Sige. Sagot ay letter E. Letter Makes the Holy E. Spirit indwells in us A, B, C, D, unconditionally. E. Okay. In-answer lahat. Explain mo na. Okay. So, water baptism by faith does the following except, right? Washes away all past sins, tama yun, it does that. Unites us with the body of Christ, tama yun. Makes us a new creation, tama yun. Makes us born again, tama yun. Makes the Holy Spirit indwell us, tama sana yun, pero nakalagay unconditionally. Hindi unconditional yun, right? Kasi kahit ang Holy Spirit nasa buhay natin, Kung sabi ng Biblia, pag makasalanan you're tayo, still sinful, umaalis siya sa atin. Right? So, hindi unconditional ang indwelling ng Holy Spirit. So, so lahat nagagawa ng water baptism except letter E. okay. Isa na lang. So, medyo trick question yun. Sana lang. Oo. Sana lang bago tayo mag-Bible study ay Number 5 question. Number Ano 5. pa madadali naman mga tanong natin, di ba? Oo, Unahan kasi lang hindi talaga. Madali. Kasi otherwise, di tayo matatapos pag mahirap. Oo. Okay, question number 5. Number 5. What is blood in scripture useful for? Okay, blood naman ngayon. Kanina, A. water. Protection. B. Purification. C. Sacrifice. D. Death. E. Adoption. Go. Okay. Okay, now na. Wala pang nauna. Wala pa akong nakikita ritong nauna. Relax lang. Oh, Na, na, ayun. Dumating na. na, na. Dumating na siya. Ayan na siya. Oh, what is blood in scripture useful for? Oh, A. Protection. B. bago tayo Purification. mag-intermission, magkasagot na kayo ng... D. Death. E. Adoption. Okay. Sammy Santos. Tama. Letter E. Nakapasok din. Congratulations, Pastor Sammy. Letter Sam. Okay. Brother Sam. Sabi niya, hindi, ano yun, may sagot siya. Hindi ko mabasa. Mabilis eh. Mabilis. Yeah, okay. Okay, purification. Purification ang sagot. Blood is always associated with purification. Kahit saan mo tignan sa Biblia. Well, so protection is, walang sinabi ang Bible tungkol dyan. Blood, sacrifice, masyadong indirect yun. May sacrifice involved pero hindi yun talaga, hindi sa lahat ng scripture yun. Death, yan, walang-wala yan. It's not, blood is never, Mention. blood is not associated with death except na kailangan mamatay muna para makuha yung dugo. Right? So, hindi lahat ng scripture. Adoption, yung medyo malayo na yun. No? So, Okay. walang relasyon ang dugo doon sa adoption. So, purification.
Oh, at saka ko na-explain siguro yung iba dahil baka may mabigay akong sagot ka lang. Okay, that's the first 5 questions. Okay, meron tayong 27 viewers. Okay. Oh, praise the Lord. Praise the Lord, yeah. Okay, So, meron pang 5. If you want to stay, mamaya, just konti. sit back and relax. And we have a new topic. Yan. Okay. Okay. So, bago tayo mag-umpisa, Yeah. magpe-pray muna si Pastor Toots. Yeah, let's Yes. give this time to the Lord, right? Yeah. Heavenly Father, salamat po uli, Lord. Pasko na. And here we are again, Lord. We thank you for gathering your people together in your name and sharing this fellowship over the wires, over the internet. Yes, Pero Lord. Lord, we know that where 2 or 3 are gathered in your name, there you are in the midst. Yes. Amen. Amen. So Lord, grant to us at this time, Lord, not only learning through your word, but your fullness of joy Hmm. as we continue to fellowship together in your name. Yes, Lord We God. pray that you will bless the message, you will anoint it so that it will touch and bless the hearts of many. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay, Amen. okay. Share natin Tama, yung 8 o'clock. ating... Tama-tama ba? Eksakto 8 o'clock. Sakto nga. Okay, introduction. Okay. Introduction. Bago si Pastor Toots mag-message, I would like to read this introduction so that we'll have a background. Saan ba yun? Eto, no? Yeah, All right. ito, pwede yan. Ito na. Sige. Have you ever wondered why the birth of a Messiah was good news to the Jews? Today, Pastor Toots explains the deeper meaning of Christmas to the people who first received the glad tidings, like Mary, Joseph, the shepherds, even Herod, the religious leaders. Okay? And what's next? Scripture. Scripture reading, Zechariah 9:9. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. Righteous and having salvation is he. Humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Amen. Amen. That's Zechariah 9:9. That is our Bible verse for today. Okay. So, ang topic natin ngayon focuses on is a New Testament verse relating to the birth of Christ, right? Matthew So- 1:21. Matthew 1:21. Title, Ang title ay galing dun sa verse na yon, He shall save His, His people. He shall save His people. So, umpisahan na natin. Anong goal natin dito? Well, ang goal natin dito first is we want to appreciate kung yung panahon na binigay yung magandang balita. Unang binigay yun sa mga Hudyo. So, ano ang nasa isip nila nung unang binigay yun sa kanila? Right? Pareho ba yun sa iniisip natin ngayon? Well, titignan natin. Kasi ang message ng Pasko is mas malalim kaysa sa madalas nating naririnig. Right? And the reason we will expose that is because yung verse sa New Testament, which is Matthew 1:21, he will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. yung balitang yan pala, masyadong loaded. Right? For example, pag unang nababasa natin ito, what does it tell us? What comes to mind? Well, some people think that the verse says that Jesus will come to save the world from their sin, right? Well, ang problema doon is, sabi ng verse, to save His people, hindi the world, right? So may malalim na ibig sabihin ito. Pangalawa, sa iniisip ng tao, pumunta rito si Kristo para mapatawad tayo sa ating kasalanan, to forgive us. Well, hindi binanggit ang forgiveness dito. Binanggit ang save, pero hindi binanggit ang forgiveness. So bakit medyo saliwa konti ang karamihan ng pagkaintindi rito? Well, titingnan natin, may history kasi itong verse na ito. Na pag nakita natin yung history, napakagandang balita pala ito. Especially para sa mga Hudyo nung panahon na yon. So how did the Jews understand the Christmas message? Well, knowing that it was initially meant for them. Well, before that, I would like to remind you of Matthew 5:17. Ito sabi ni Christ tungkol sa Old Testament, right?
Yeah. Do not think that I have come to abolish, destroy, overthrow the law of the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill. To fulfill them. Okay? So, ang ibig sabihin ng ang Panginoong Hesukristo nung dumating dito, inexplain niya ang role ng Old Testament sa atin. Sabi niya, hindi ko gigibain 'yun. Right? Nandito ako para kumpletuhin 'yun. Right? Basically, that's what he's saying here. So, ano ibig sabihin nito pagdating sa ating pagkaintindi ng Biblia? When we interpret scripture, this means that the New Testament is not a replacement of the Old. Kaya medyo masamang pangalan yung Old and New Testament eh. Yung Old Testament dapat tawagin na lang natin Part 1, Part 2. the Jewish scriptures, right? And then yung New Testament is the teaching of the apostles. Yun talaga ang dapat pangalan nito. Yung Old and New is para bang yung Old, luma na yun, di na natin babasahin. Mali yun, mali yung concept na yun. Because ang New Testament ay karugtong at pagkakompleto ng buong Biblia na nagsimula sa Old Testament. Continuation. So pag binasa natin Old Testament, kailangan natin ilagay ang sarili natin sa lugar ng mga Israelito, right? Kasi sabi ni Paul sa Romans, we are the new Israel, right? We are the new Israel. So the Old Testament is for us. At saka nung binigay itong balitang ito, wala pang New Testament. Ang Biblia ng buong mundo ay yung Old Testament, yung tinatawag natin ngayon na Old Testament. Kaya kung tutuusin, the Old Testament is for all believers, right? We can never understand the New Testament fully unless we know the Old. So let's jump to the background of Matthew 1:21, right? Okay. Itong sabi ng Diyos sa Exodus 19:5. Remember, God wanted Israel to be a special people. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples, for all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Okay, sabi ng Lord, I want you to be my treasured possession. Akin kayo, right? And I want you to be a kingdom of priests and a royal priesthood and a holy nation. Okay? So, sinabi rin niya ito sa Deuteronomy 32 verse 8 and 9. In-emphasize pa niya. When the Most High gave to the nations their inheritance, when he divided mankind, he fixed the borders of the peoples according to the number of the sons of God. Okay. Anong tinutukoy ni Moses dito? He is referring to yung Tower of Babel, di ba? Nung hinati ng Lord ang mundo sa iba-ibang lengguwahe at iba-ibang nations. So he divided mankind, fixed the borders according to the number of the sons of God. Ang sons of God dito, as we know in the Old Testament, always refers to the angels of God, right? So bawat nation nagkaroon ng isang parang guardian angel, right? Kaya lang, ituloy natin sa verse 9, ito ang sabi ng Lord. When the Most High No, gave, 8, no, verse 9. but the Lord's portion is his people, Jacob his allotted heritage. Okay, so inassign niya sa mga anghel yung ibang nations. There were about 70 nations during that time. Pero sabi ng Lord, ang portion ko si Jacob, Israel. Gusto ko ako ang guardian angel nila. So napaka-special talaga ng Israel, right? Kaya lang, along with that covenant came an agreement. God gave them a choice between blessings and curses. Ito madalas hindi natin napupuna dahil mahaba ang Deuteronomy, ayaw natin basahin, pero ito talaga ang isa sa mga core ng Torah, ng promise ng Lord sa Israel. So basahin natin ang blessings. God promised blessings, Deuteronomy 28. And if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all his commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. And all these blessings shall come upon you and overtake you, if you obey the voice of the Lord your God. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the field. At puro blessed yung Ay, susunod. blessed. Blessed shall you. If you obey the voice, right? If you faithfully obey, right?
Makita niyo yung lesson natin last time, right? Wala masyadong word na faith sa Old Testament. Either faithful, faithfulness, or faithfully. Ibig sabihin, katapatan ang pinag-uusapan. Being careful to do all His commandments, right? Then all these blessings will come upon you. Tapos in-enumerate ng Lord lahat ng blessings. Kaya lang, nagbigay din siya ng promise ng curses, right? Deuteronomy 28, simula sa verse 15. But if you will not obey the voice of the Lord your God, or be careful to do all his commandments and his statutes that I command you today, then all these curses shall come upon you and overtake you. Cursed shall you be in the city, and cursed shall you be in the field. Cursed shall be your basket and your kneading bowl. Okay, kung babasahin niyo yung Deuteronomy 28, yung curses, triple ng dami ng blessings. Hindi ko alam kung bakit yun, pero siguro seryoso ang Diyos na gusto niyang masunod ng Israel yung mga kanyang kagustuhan. In fact, kung babanggitin ko ang few of them, sa verse 25, the Lord will cause you to be defeated before your enemies. Verse 33, you shall be oppressed and crushed continually. Verse 48, you shall serve your enemies. Verse 49, the Lord will bring a nation against you from far away. So basically, pag binasa mo lahat yon, ang promise ng Lord, pag hindi susunod ang Israel sa Kanya, ay magkakaroon sila ng disease, matatalo sila ng kanilang kalaban, or may exile sila, aalisin sila sa Holy Land at ilalabas sila doon sa ibang nation kasi hindi sila deserving na tumapak sa Holy Land. Or kamatayan, death. Yun ang promise ng Lord dito. Hindi lang yun, sabi, ni-warning pa ng Diyos sila, right? Na ito ang mangyayari pag nakuha nila yung curse. Pag pinili nila ang masama at nakuha nila yung curse. Deuteronomy 29. All the nations will say, why has the Lord done this to this land? What's caused the heat of this great anger? Then people will say, it's because they abandoned the covenant of the Lord, the God of their fathers, which he made with them when he brought them out of the land of Tuloy Egypt. mo. And went and served other gods and worshipped them, gods whom they had not known and whom he had not allotted to them. Therefore, the anger of the Lord was kindled against this land, bringing upon it all the curses written in this book. And the Lord uprooted them from their land in anger and fury and great wrath, and cast them into another land as they are this day. Now, you have to note, chosen people to. Ito yung kanyang treasured possession. Ito yung kanyang special people. Kaya lang, dahil ba special, dahil ba chosen, okay na, hunky-dory na tayo, okay na. Well, makikita natin dito na hindi, right? Ang gusto ng Panginoon katapatan. Kaya pag hindi tayo tapat, ito ang mangyayari sa atin, right? So, para ma-emphasize yan ng Lord, right? Ma-emphasize yung blessing and curses, sabi ng Lord, kayo ang mamimili. Deuteronomy 30. See, I have set before you today life and good, death and evil. If you obey, then you shall live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land that you are entering to the possession of it. But if your heart turns away and you will not hear, I declare to you today that you shall surely perish. Tuloy. And you shall not live long in the land that you are going over the Jordan to enter the possess. I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore, choose life that you and your offspring may live, loving the Lord your God, obeying his voice, and holding fast on him. Okay, so application sa ating mga Kristiyano. Dahil Kristiyano na tayo, lahat magiging abundant life na? Hindi, may choice pa rin tayo, right? May choice tayo sa blessing and curse. Binanggit ba yan sa New Testament? Tingnan natin. Romans 6:12. Let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passion. Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments
for righteousness. So may choice din palang binigay sa atin. And this is right after we are baptized. This is Romans 6. Pagkatapos mong mabaptize, sabi niya, may choice ka ngayon. You can present your members to sin or you can present yourself to God. You can be instruments of unrighteousness or instruments for righteousness. So may choice din tayo. Hindi pala automatic lahat na dahil Kristiyano na tayo, puro righteousness na ang haharapin natin, right? May choice pa rin tayo sa araw-araw ng buhay natin. Okay, so anong pinili ng Israel? Well, kung babasahin mo ang Old Testament, mali ang pinili nila, right? Kaya tuloy, bakit mali? Kasi dumating yung mga judges, dumating yung mga kings, si David muna, tapos dumating yung karamihan ng mga hari, medyo mahilig sa idolatry at iba-ibang hilig nila, hindi Diyos ang hilig nila. At dinala nila yung buong nation ng Israel sa kanilang kalokohan, right? So, nagalit ang Diyos, right? Di ba nabasa natin? Nabasa natin kanina, kuminsan tatanungin ng ibang tao, bakit ginawa ito sa kanila? Bakit nila ginalit ang Diyos, right? Well, anong ginawa ng Diyos ngayon? Dahil ang pinili nila is disobedience, right? Well, maganda yung sinabi ni Paul sa 2 Timothy 2:13. If we are faithless, God remains faithful. Ano ibig sabihin nun? Kahit hindi tayo tapat sa ating usapan, ang Diyos tapat sa ating usapan. Yun sa usapan na yun, may blessing at may curse. Right? Tapat siya doon. Hindi niya babawiin yun. Right? So, ang pinili nila ngayon ay exile, oppression, and death. Kasi disobedient sila. At pag binasa mo yung Old Testament, na-exile sila sa Babylon, di ba? Kinalat ni Nebuchadnezzar, yung 10 tribes ng North, kinalat niya sa buong mundo, wala na silang nation. Tapos yung kingdom ni David, Judah and Benjamin, in-exile niya papunta sa Babylon. Kaya natin nababasa yung kwento tungkol kay Daniel, di ba? Daniel Lions din. Nasa Babylon sila, na-exile sila eh. Okay? Tapos, nag-take over, kinonquer naman ng Persia ang Babylon. Right? So, bago ngayon, under pa rin sila sa foreign power. Ngayon, pero sa panahon nung under sila sa Persia, doon na sila nagsimulang bumalik kasi pinayagan sila ni Cyrus bumalik unti-unti sa Promised Land. Okay? So, pero after, nung bumalik na sila sa Promised Land, may bagong dumating, si Alexander the Great. Kinonquer naman niya yung Persia. In fact, kinonquer niya buong mundo. So, under pa rin ang Israel. Kahit nandun na sila sa kanilang lupain, under pa rin sila sa mga Greeks, kay Alexander the Great. At tapos, nung namatay si Alexander the Great, hinati niya yung kanyang kaharian sa 4 na general niya. Yung general ng Seleucids, right? Si Antiochus Epiphanes, dinesecrate, ang tawag doon? Nag-offer siya ng baboy doon sa temple sa Jerusalem. Ayaw ng mga Hudyo yun. Kaya nagrebelde sila. Nanalo naman sila doon under Judas Maccabeus. Recorded ito sa Book of Maccabees sa Apocrypha. And then, nung nakaligtas nga sila doon, dumating naman ang Rome. Right? Yung mga Romano dumating. So under pa rin sila sa Rome. At under sila sa Rome nung napanganak na ang Panginoong Hesukristo. So all this time, nagnanasa ang Israel na magkaroon ng Messiah para ma-deliver sila sa itong mga iba-ibang kaharian. Right? So may mga dumating naman. Nauna nga si Judas Maccabeus nung panahon ng Seleucids. Nanalo nga sila konti. Pero naging under na naman sila sa Rome. Tapos may lumabas panahon ng panganak si Christ, Simon of Perea, gumawa siya ng revolt pero nasuppress naman ng mga Romans. Dumating naman si Judas of Galilee. Inorganize niya yung tinatawag natin na zealot. Ngayon kung familiar sa inyo yung word na zealot, remember Simon the Zealot? Naging disciple ni Christ, right? Si Judas of Galilee nag-organize noon. At meron pang mga iba, Theudas, Menahem. Sa history ng Jews, maraming nagre-rebelde, kaya lang walang nag-succeed. Bakit walang nag-succeed? Kasi ang problema nila hindi masusolusyonan
ng political o military might, right? Military might and political skill is just a man-made solution, and it is all human effort. Yun ang ginagawa nila. May nakalimutan sila na ang Diyos pala may solusyon sa kanilang problema. At ito, babalikan na naman natin sa Deuteronomy 30. May paraan pala ang Diyos. And when all these things come upon you, the blessings and the curse which I have set before you, and you call them to mind among all the nations where the Lord your God has driven you, and return to the Lord your God, you and your children, and obey his voice in all that I command you today, with all your heart and with all your soul. Tuloy mo. Then the Lord your God will restore your fortunes and have mercy on you, and he will gather you again from all the peoples where the Lord your God has scattered you. Ito, last. And the Lord your God will bring you into the land that your fathers possessed, that you may possess it. And he will make you more prosperous and numerous than your fathers. And the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your offspring, so that you will love the Lord your God with all your heart and with all your soul, that you may live. So, may solusyon ng Diyos, no? Napakalinaw. Ang solusyon niya is repentance. Repentance. Bakit ko nasabi yon? Balik tayo sa umpisa. See, when all these things come upon you, blessing and especially the curse, right? All you have to do is return to the Lord your God. Yun ang repentance. Definition ng repentance sa Old Testament. Return, babalik ka sa Diyos. Obey His voice in all that I command you, with all your heart and with all your soul. Napakalinaw, yun lang ang gagawin ng Israel. Kaya lang nakalimutan nila yung solusyon ng Diyos. So repentance is the divine solution when you are experiencing the curse of God, right? But repentance is not saying sorry. It's not asking forgiveness. Repentance is not even confession of sin, right? So balik tayo sa definition. Return to the Lord your God, obey His voice with all your heart and with all your soul. Yan ang repentance, right? Pag nag-repent tayo, yun dapat ang attitude ng heart natin. Yun ang hinahanap ng Diyos sa Israel at hindi nila ginagawa. Ngayon, unfortunately, hindi madali ang repentance. So although parte ang repentance sa solusyon ng Israel, ang problema nila from their experience is, pagkatapos nila mag-repent, babalik na naman sila sa kasalanan. Tapos repent na naman, tapos restoration, tapos kasalanan naman. Paulit-ulit, right? Ang kailangan ng Israel is a miraculous change of heart and soul. Israel needed a Messiah, a Savior, that could transform them into a new creation. Okay? So repentance indeed is the divine solution, right? But when Christ came here, ngayon sa New Testament na tayo, pagkatapos ng repentance, diba si John the Baptist, sabi niya, repent for the kingdom of heaven is at hand, right? Pero anong ginagawa niya? Magbabaptize, right? Pag nag-repent ka, ibabaptize ka, right? Ngayon si Christ, nung panahon na niya mag-preach ng gospel, ayun din ang sinasabi niya. Repent, for the kingdom of heaven is at hand, right? Pero siya mismo, di ba, nagpabaptize sa Jordan River. Ngayon, so yun ang ginagawa ni John the Baptizer, right? Hanggang sa Pentecost, remember nung dumating na yung Holy Spirit, nag-preach si Peter ng mahabang sermon, sabi nila, naniniwala kami, ano dapat ang gawin namin? Ano sabi ni Peter? Repent and be baptized for the removal of your sin. Right? So in the New Testament, after repentance, right? That's the first solution. Then you need a change of heart. You need to be baptized in water and the Holy Spirit. Actually, ganun lang kasimple yon. May prinamis ba yan ng Diyos sa Biblia? Well, remember, wala silang New Testament. Paano nila malalaman na yun ang gagawin ng Diyos? Well, nasa Ezekiel 36 and babasahin natin. I will take you from the nations and gather you from all the countries and bring you into your own land. I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleanliness and from all your idols. Okay, I will teka muna. cleanse you. Sprinkle clean water on you. Actually, yun ang
That's what water baptism does, right? When you sprinkle, you shall be clean from all your uncleannesses, from all your idols, I will cleanse you. Tuloy natin. And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. Okay, new heart, new spirit. It talks about the transformation of being born again and becoming a new creation in Christ, right? So, Old Testament pa lang ito. Tuloy natin. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Wow. And I will put my spirit within you and cause you Okay, to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Okay, I will put my spirit within you. Ano yan? Hindi ba yan yung baptism of the Holy Spirit, right? Talks about the baptism of the Holy Spirit. The Spirit will now indwell us, right? And sabi niya, and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Why? Because if the Holy Spirit is now in us, He is enabling us to live newness of life and empowering us with resurrection power to live a life that desirable to God, that's acceptable to God, right? And then finally, 28. You shall dwell in the land that I gave to your fathers, and you shall be my people, and I will be your God, and I will deliver you from all your uncleanliness. Well, uncleannesses. Cleannesses. You shall be my people and I will be your God. Teka muna, sinabi na niya yun dun sa Exodus, di ba? I want you to be my treasured possession. Ngayon, bakit niya sasabihin ulito? Well, itong ibig sabihin yan sa Old Testament. Pag ikaw naging disobedient sa Diyos, tumitigil ang iyong pagka-membro ng kanyang nation, right? Sa English, mas madali sa English, okay? If you are disobedient to God, right, you cease to become a son of God. You cease to become a holy nation, a royal priesthood. You cease to become the people of God. Yun ang ibig sabihin dito, right? Because remember, Exodus at saka Ezekiel, napakalayo na agwat nila, right? Nag-promise siya rito, you shall be my people. Bakit niya pinapromise ulit? Kasi hindi na sila naging people niya. Gusto niya maging people niya ulit, right? So, balik tayo sa sinabi ni San Pedro, right? Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your, actually removal of your sins. Mali yung translation of forgiveness, pero kinopya ko lang sa Bible. And you will receive the gift of the Holy Spirit. So, hindi ba ito rin din unang-una, you will be baptized to receive removal of sins, and then you will receive the gift of the Spirit. Well, hindi ba consistent yan sa sinabi ng Panginoon Jesucristo sa John 3:5? Truly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. So in order to enter the kingdom of God, you repent, be baptized, so that you will receive the Holy Spirit, right? Yeah. Okay. Okay, so balik tayo ngayon sa original na mensahe. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So the Christmas gospel message to the Jews is how they can be right with God again, despite all that we've been through. Kasama na ron ang kanilang kasalanan, ang kanilang pagkukulang, ang kanilang pagkakamali, ang kanilang rebellion, right? At yung pag-break nila ng covenant ng Diyos. Isipin mo, mapagpatawad talaga ang ating Panginoon, right? So kung may nangyari nga sa atin at medyo nawala tayo sa landas, ang solution is repentance, right? And kailangan natin, we have to realize, right, that we are given a new life by the Holy Spirit. Amen. So, in conclusion, in a nutshell, the Christmas gospel message from Matthew 1:21 is the gospel of the kingdom, where kingdom citizens are to be delivered from sin by a supernatural Messiah, restored as a new creation, with their bodies becoming the temple of the Holy Spirit, the dwelling place of enabling His kingdom people to faithfully bear the image of God as a royal priesthood and a holy nation. He shall save His people from their sin. Okay? Amen. Amen. 8:29. Okay lang. Yeah. Oo. Ayan.
Mahirap paiksihin yung mensaheng ito dahil ang dami babasahin eh. Ayan. Hindi mo naman binasa, hindi mo makuha yung nature nung ano eh, nung yung intensity, di ba? Ng curse, intensity ng blessing, intensity ng repentance. Hindi mo makukuha. Yung leading ng Holy Spirit that you will express and share that. Okay. Okay. Question isa lang ako. Yung kanina pakiulit nga yung repentance, yung magpabaptize tapos magre-repent siya. Repentance, be Oh. baptized. So, Repent. Oh. yeah, so yung part na yun, paano nagre-repent tapos nagpabaptize siya, Tapos, nagrepent, pero inuulit yung kasalanan. Paano yun? Di ba? Dapat malinis na, di ba? Yan kumbaga, naligo Kaya- ka na, tapos magdudumi ka na naman uli. Yun ang- Oh, yan. Kaya nga ang repentance, sabi ng Diyos is, you return to me, but you obey everything I say with all your heart and soul. Di ba sabi natin, medyo kulang yung definition ng repentance na change of heart. Dapat ang definition ng repentance is change of heart that leads to a change of life. Pag walang change of life, wala talagang tunay na repentance. Right? Kaya lang, ang maganda sa Diyos is, alam niya na every once in a while magkukulang tayo, kakasala tayo. Kaya ang solusyon lang na binigay niya is return to me. come back. Ilang beses niya ginawa sa Israel yun, di ba? Return to me, bumalik sila, pinatawad niya. Nagkakasala na naman sila. Return to me, you know. So, ang Diyos is long-suffering nga eh. Tawag So when doon you sa- say return to me, ano ibig sabihin nun? Magbalik loob tayo sa Kanya? Yeah, magbalik loob. Yeah, magbalik loob, pero ang ibig sabihin ng balik loob, sabi niya, you obey everything I command you with all your heart and soul. Yun ang hindi natin kuminsan na-emphasize sa repentance. No. So hindi tunay ang repentance kung babalik ka lang pero wala kang commitment. Diba? Parang ginagawa nating vending machine. Oo. Pindot ka, lalabas lang, tapos ano na naman, di ba? Ito naman, isa pang question, ano? Ito because of, ito yung Christmas natin ngayon. Christmas season is the time of forgiving and loving and sharing. Ano? So yung forgiveness, yan ang madalas na sinasabi natin na pagpapatawad sa isa't isa. How would you know if a person is nagpatawad siya pero wala sa kalooban? Is that considered as forgiveness? Well, kung anong hindi natin nakikita, bahala na ang Diyos doon. Nakikita naman niya kung anong tunay na kalagayan. Pero as far as hindi natin dapat poproblemahin yung forgiveness ng ibang tao, ang poproblemahin natin yung sarili natin. Kasi hindi natin mababasa yung kanyang puso at utak, pero tayo alam natin ang puso at utak natin. So we are accountable for our own heart. Between you and God. Kaya nga, di ba maraming do not judge, do not discriminate. Kasi sabi niya, hindi mo naman alam yung nasa loob ng tao eh. Ang tignan mo na lang yung sarili mo. If you are doing what is right for God. Kasi merong humihingi ng tawad tapos may nagpatawad pero pinatawad niya publicly pero deep in sa kanyang kalooban in reality parang hindi niya talaga pinatawad. Hindi natin alam. Hindi. Yung question lang na yun. Hindi ko sinasabing may sinasabi akong may taong ganun. Ang sinasabi ko lang what if ang tao sinabi niya nagpatawad pero deep in the heart hindi naman siya nagpapatawad talaga. Kasi minsan nakikita rin sa reaction ng tao, tsaka sa kanyang pagdala ng sarili niya. Kung mapapansin nyo na hindi naman niya talaga kinakausap pa rin yung tao, di ba mapapansin nyo rin yung gano'n, o di ba? So magwa-wonder tayo. Yeah. Pero again, going back, it's between him or her and the Lord. Yeah. Sabi ni Christ, kailangan lang natin tandaan, sabi ni Christ, right after tinuro niya yung Lord's Prayer, if you do not forgive, neither will your Heavenly Father forgive. Amen. Yun ang masakit. Walang makakapasok sa kaharian ng Diyos na hindi nagpapatawad. Ang hirap nun, ano? So kailangan pala meron ka ng clearance, ano? Oo, Meron kang pinatawad na lahat ng ano mo. Kaaway mo, dapat pinatawad mo na bago ka umakyat sa langit. Yeah. Say Otherwise, without love and forgiveness, there's no holiness. Diba? So, paano ka maging holy kung wala kang forgiveness and wala kang, may bitterness ka, may ano ka, hindi pwedeng
magiging equals to holiness yun. Di ba? So, The- kailangan wala lahat yun. Remember, gusto ng Diyos, di ba? Eden, may failure doon, hindi natuloy yung plano niya. Abraham, Israel, hindi natuloy yung plano niya. Pero ang gusto niya from the beginning is I want you to be a royal priesthood, a holy nation. Well, yun yung kingdom niya. So hindi ka paano ka magiging royal priesthood, holy nation hindi ka marunong magpatawad, right? Hindi ka pwede maging parte nun eh. So it's a contradiction, right? Kasi sabi nila, pag na-stuck ka sa unforgiveness, magiging bitterness lang talaga yung solution, ang resulta nun nasa heart. Whereas kung may forgiveness ka, mawawala na yung bitterness mo. Pero pag andun pa rin unforgiveness, andun pa rin yung bitterness. Diba sabi nga ng Lord sa verse, put away all the malice, clamor, bitterness, evil speaking, put away from us. Instead, let us what? Dwell in good things, noble and true. Diba? Gentleness, kindness, and all these things. Kasi yun ang characteristic ni Christ. Kaya yun ang parte para maging kasama sa holiness. Hirap, di ba? Nung pinatawad ni Christ yung mga nagpako sa kanya, makikita mo, hindi na niya naalala pagkatapos nun. Yan. Wala na, hindi niya binabanggit, hindi niya naalala. I mean, naalala niya sa mentally, pero hindi na niya inuungkat. Yun ang mahirap Keeping records of wrongs. Minsan, sa conversation, ay, di ba? Mabalik ka na naman dun sa... I just wonder some people, sabi, ang iniisip ko lang, how come ang Panginoon, marunong magpatawad, pero si tao, hindi niya mapatawad yung isang, kung sino may nakaalitan niya. Kaya minsan pag nakakita ko ng ganun mga tao na, ikaw pinatawad ka ng Panginoon sa kasalanan mo, pero ikaw hindi ka marunong magpatawad. I mean, paano nangyari na gano'n na hindi ka marunong magpatawad ng ibang tao? I met several persons like this na hindi niya mapatawad yung taong bitter pa rin. Bitter pa rin siya. Ang tanong yung tao bang yun Christian siya o hindi? Yes. Mas mahirap kung Christian nga tapos walang pagka-Kristiyano niya o baka hindi siya talaga Kristiyano kasi remember, if you're the temple of the Holy Spirit and the Spirit dwells in you, meron kang resurrection power. Live out what Christ wants you to live out. Kung hindi mo kaya yon, wala yung Holy Spirit sa iyo. Kung wala yung Holy Spirit sa iyo, hindi ka rin saved, di ba? Yeah. Also, take into consideration if you don't have a circumcised heart, mahirap. Alam natin definition ng circumcised heart, di ba? Yun. So, kung hindi circumcised ang heart natin, mahirap talagang mag-forgive. Anyway, the Holy Spirit will convict us. Pero kung di natin pinapakinggan ang conviction, ini-echepwera natin, mahirap din yun. So, the Holy Spirit will really, convict us and you will discern that. Pero kung ini-ignore natin, mahirap. Ayun. Diba? May tanong dito. Ito maraming tanong dito. Go ahead, Christmas man. Nawala yung isa. Sabi niya, pwede ba yung pinatawad mo na pero ayaw mo pang Makipag-ugnayan sa kanya kasi masyadong Pagtitiwan. toxic. Gusto mo ng katahimikan. Ano to, parehong Kristiyano? I'm not sure. Basta sabi niya, pwede ba yung pinatawad mo na pero ayaw mo nang makipag-ugnayan sa kanya kasi masyadong toxic. Gusto mo na ng katahimikan. So yung sinabing Kristiyano, let's give 2 examples. Yes. Christian and non-Christian. Yeah. Pag Kristiyano, hindi pwedeng. impossible yung situation na yun. Kung tunay na Kristiyano, pareho. Impossible, right? Nasa Bible lahat yan Ang gusto ng Lord is unity, one accord, harmony, right? Yun ang gusto niya. Kasi the opposite is the work of the devil, right? So kung either nagko-cooperate ka sa devil o nire-resist mo yung devil, di ba? So imposible yan sa Kristiyano. Imposible na walang
na may unforgiveness. So ngayon, pag mayroong unforgiveness, isa o pareho kayo, hindi talaga Kristiyano. Makikita mo nasa scripture yan eh. Nasa scripture yan. If you cannot forgive, you have forgotten what Christ did to you. Right? Yung parable of the unforgiving servant, di ba? Yeah. Pinatawad siya ng malaki, tapos di niya mapatawad yung mga kasama niyang maliit. Di ba? It's all over scripture. Kaya imposible yan sa tunay na Kristiyano. Kaya if that exists, isa sa inyo o pareho kayo hindi Kristiyano. O kung naging Kristiyano man kayo, nawala na yung pagka-Kristiyano. Dati believer kayo, dahil ngayon hindi nyo sinusunod ang Diyos, unbeliever na kayo. Hindi ba leksyon natin yun noon? Huwag natin pag-usapan yung losing salvation. Either believer ka o unbeliever ka. Kung believer ka, sinusunod mo lahat ng sabi ng Diyos. Kung hindi ka sumusunod, kahit isa hindi mo sabi ni James, if you obey the whole law but stumble in one point, you are guilty of all. Oo. Wow. So, o kahit Baliwala- masunurin ka, pero baliwala meron kang ay isang dati. hindi sinusunod, hindi ka Christian. Damay-damay na lahat, ha? Hindi ka believer. Hmm. Hindi ka believer. At saka yung Galatians 2:20, it will not be true to your life. What is Galatians 2:20? It is no longer I who live, but Christ live in me. Diba? I'm crucified with I am Christ. crucified with Christ. The life I now live in flesh, I live by the Son of God who loved me and gave himself for me. So we cannot publicly, show to those non-Christian that Galatians 2:20 is really true to us. 'Di ba? Kasi may attitude tayong So may ganun attitude tayong negative. So it's not it's not Christ who lives in us. It's still the old flesh. 'Di ba? So yun ang kailangan natin ma-remind tayo. Then if we're reminded, then the Holy Spirit is so kind to remind us. Okay. Yeah, Ito gusto ko may lang. mga dito, sorry. Go ahead. Sorry, Fred. nawala. Ayun. May mga follow-up dito. Sabi kasi, yung sinasabi dito, yung nagpatawad siya, pero ayaw niya lang magkaroon ng kaugnayan kasi parang gusto niya magkaroon ng katahimikan. Pero sa Bible, meron daw yung love from a distance. And then meron din dito, mismong mga churches, meron ding hindi nagkakasundo-sundo. That's real talk, yeah. Diba? Right. O yan. Mga Pag hindi churches. nagkakasundo, na-alarm si Paul dyan eh. Remember Philippians 2? Sabi niya, nag-argue yung dalawang babae. Sabi niya, tulungan naman niyo yung dalawang babaeng yan para mag-reconcile. Yan. Philippians 2, di ba? Si Judea at saka si Syntyche. Yan. So anong decision? Inano? Yeah, hindi. Nag-appeal siya kasi hindi pa tapos. Pero nag-appeal siya na tulungan niyo mag-reconcile kasi Yung sinasabi ni Sister Karim na hindi mo siya hahanapin, Mhm. pero mahal mo pa rin siya. Parang gusto niya Pa lang rin lumayo. siya. Oo, Layo siguro. gusto mo lang ng privacy or Yeah. sa distance in a positive way na hindi mo naman siya sisiraan or hindi. Kung nakita kayo, that's wonderful. Yeah. Pero yung sinasabi niya kasi toxic siya, ganun siya. Well, depende kasi kung anong experience niya doon sa taong yun. But we need to pray for that person kung toxic siya. Oo. Kasi we need to, di ba? May mga tayong kapatiran sa Panginoon at kailangan pagdasal natin kung nagfo-fall sila, fall away silang gano'n. Responsibility din natin yun. magandang point yun. Kasi we are supposed to be intercessors. So, lalo na kung problema yung isang tao sa atin, pero alam natin Kristiyano, pagdasal natin. Kasi makikita natin eventually kung pinagdadasal mo yon, mawawala yung negative feelings mo kasi ngayon nagiging concern ka sa kanya. Pero kung ayaw mo rin pagdasal, may problema ka rin. Right? May problema ka rin dahil para bang ayaw mo talaga magpatawad. I just wonder na ang Panginoon walang kasalanan, kahit anong kasalanan kayang mapatawad. Bakit tayo ay hindi natin magawang magpatawad kahit na ba ganong ka ano man ito, na kahit Anong na kahirap. kanong kahirap, toxic man ito or whatever. Ano bang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos?
Gandang tanong yun. Hindi ba? So why not can we? Hindi natin kayang gawin. Yun lang, sabi ko, mas mataas yung ang Panginoon, ang Diyos sa atin eh. Tayo ay nilikha niya lang, na lang tayo ng Panginoon. Bakit ang Panginoon nakapagpapatawad ng kahit anong kasalanan? At ano pa nga, nililinis niya tayo. Wini-welcome pa niya tayo. Pero tayong mga nilikha niya na hindi tayo marunong magpatawad. You know, it's just so, hindi ko alam, how would I describe this? It's so unfair for the Lord, ano, na hindi tama dapat, hindi dapat ganun tayo. Yung example nga niya, di ba, sa Israel, ilang beses, paulit-ulit, di ba? Paulit-ulit rin ang patawad niya. Itong hindi natin nakikita kuminsan. Okay, chosen people ang Israel, right? Pero nagkakasala sila, tapos gusto ng Lord magre-repent sila, i-restore sila ng Diyos, right? Tapos magkakasala sila uli. Akala natin, may mga isang partido sa Christian world. Akala natin, chosen people naman sila, so kahit anong gawin nila, save sila. Hindi, mali yun. Kaya sila pinagre-repent dahil lost sila. Nasa state sila na unbeliever. Gusto ng Diyos uli maging believer sila. Right? Okay, so naging believer sila, ni-restore sila. Nagkasala ulit, din naging unbeliever ulit. Sabi ng Diyos, Balik. makikita mo yung forgiveness ng Diyos, no? Paulit-ulit, pero sige. Kaya lang kung hindi mo pinakinabangan yung forgiveness na yon, lost ka rin. Unbeliever ka rin. So, may cycle nga. Kaya sa isang cycle, may cycle na life and death talaga. Mawawala ka. Ayaw ng Diyos yun, kaya tinatawag ka. Pag hindi ka nag-respond, sorry. Pero pag nag-respond ka, restore ka. Magkakasala ka ulit. Pero lost ka na naman, right? So, yun ang cycle makikita mo talaga how the Lord works. It doesn't mean to say na dahil chosen people ka, nagkasala ka, di ba, save ka pa rin. Hindi. Kaya ka nililigawan uli ng Diyos dahil lost ka na eh. Hindi mo liligawan ka Oo. pa uli. Ano nga nagluto? So ngayon sa ating mga Kristiyano, iiwasan natin yung state na lost tayo. Kung na-lost man tayo, paiksihin natin yon. Kailangan balik tayo sa Diyos kaagad. Ayan. Okay. Smile ka agad. Kasi paano natin i-apply yung verse sa Bible na live peaceably? Di ba? Paano yun kung ayaw natin may mga toxic na sitwasyon sa buhay? How can you say live peaceably? Maging sa opisina, sa kamag-anak, sa mag-asawa, sa magkapatid, di ba? Hindi natin maiiwasan. Kaya lang kasi medyo questionable din kung toxic ang tao eh. Kasi nasa yung transformation doon, right? Oo. Nasa yung work ng Holy Spirit. Mahirap din yung toxic Kaya na nga sabi tao. ko, isa sa inyo hindi Kristiyano o pareho kayong hindi Kristiyano pag nawala ang kapatawaran sa inyong. Pero the point is, ang sabi ng Panginoon, forgive and you shall be forgiven. So kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin. Exactly. Exactly. So no matter what, toxic man o hindi toxic yung tao, still you have to forgive because this is God wants. Ang Panginoon nagpapatawad, bakit hindi tayo? Yeah. Diba? Di Tama. ba? So maaaring yung toxic hindi Kristiyano, pero wag din mawala yung pagka-Kristiyano mo. Yun ang sinasabi mo, di ba? Huwag ka magpa-toxic. Wag ka rin magpag-toxic. Huwag mong kunin yung toxic niya. Oo. Yeah. You have to maintain your status before God as And blameless. just pray, Lord, ano yung prayer ni Lord? They don't know what they're doing. Forgive them. Yeah. Or they don't know what they're doing. Lord, forgive mo na lang to. Hindi niya alam na toxic siya. Ayun, Yeah, pwede. ganun lang siguro, di ba? Problema niya na yun. Your job, our job is to forgive. Yeah. Yep. And then ipasakamay mo Yeah. na sa Panginoon. Bahala na ang Bahala Panginoon ka doon. na sa Kanya. Oh, Mhm. yun na lang yun. Maging sweet aroma siya, hindi toxic. And move on na lang tayo. Ganun na lang. Yeah. Yeah. So, yun. Alright. May question pa? Wala na. Wala na. Wala na. Sige. Tsaka yung verse lang sa Bible na sinabi na, let us not be tired of doing good. For in due season, you will reap the harvest if you won't get tired and weary. So, promise siya ng Lord. Kaya, ang hirap na to do good. Pero sinabi rin doon sa same passage, you plant, you sow to the flesh And or you sow sow to the to spirit. Amen. Oh. If you sow to the flesh, darkness. ang magiging fruit nun is death. If you sow to the spirit,
ang magiging fruit nun is life. Life. Isipin mo, Kristiyano ko usap dito Pero if you sow to the flesh, death. So, you know, Kaya, unbeliever ka kasi if you sow to the flesh, right? so, Right? Kung gusto mong believer, you have to sow to the spirit all the time. yeah. Dapat lagi tayo nasa light. Huwag sa darkness. Di ba? Amen. Okay. So, yan ang ating mensahe sa ngayong Pasko. Maligayang Pasko. Balik na naman He tayo shall sa save his ating people. Q&A. Ayan, Okay, second meron batch. tayong few hours, a few minutes. Meron, Oo, Ay, para at pwede po least, to, yeah. okay. Cash At in. least, you know, Wala nang mga questions, no? Yung mga nanalo na, that's it, garahe na sila, pwede na sila Oo nga. mag-shopping. totoo, Bili right? na kayo ng queso de bola. Yun, Okay. Okay. At saka mga pandesal, sarap. yun. Oh, thank you daw sa inyong reminders. Oh, sabi niya. Okay. Oh. Okay, you're welcome. So, Si continue to Sister pray for us. Odette. Ayan. Hi, Thank you. Sister Odette. Praise the Lord, yeah. All right, go back to our Q&A. Question Okay, for... sabihin ko lang yung mga winners para Okay. Sige. ma-remind ang everyone. Elaine, Rejoice, Marilu Alvarado na Pires, Pastor Sammy Santos, and Joyce Mendoza. Okay. Magkape-kape na muna kayo dyan. Yeah. Okay. Okay. Before the question 6, let us be reminded that, you know, in everything we do, we would like to do it unto the Lord. Amen. Kasi yun ang sinasabi, yan, nakaka-remind sa akin yan Do it unto the Lord. Tapos makukonvict ka na. Yeah. Yeah. Diba? If you're walking with Him side by side, then, oops, okay. Saka di ba Kung nagkamali, Lord, sorry, patawad. Defeated ako, pero I will conquer it. Hindi matatapos ang whole day na victorious tayo. Saka, Sabi ng enemy, isipin natin na masaya, sabi ng Holy Spirit, no, winner tayo. parati natin tatanong, masaya ba ang Diyos sa ginagawa ko? O masaya ba ang Diyos sa iniisip ko? Masaya ba ang Diyos sa sinasabi ko? Yan lang ang ating kailangan Amen. maalala. Yeah. Okay, Okay. question number 6. Number 6. Are you ready? Okay. You wait for the now na. Mhm. Okay, what does John 3:16 and John 3:36 emphasize? Okay. Go. Okay. Okay. Pwedeng dalawa sagot dyan and Yeah. we will accept it. So what Pwedeng- does John 3:16 and John 3:36 emphasize? Now na. Lumabas na si Now na. Si Ayan na. Nauna. May two Ay, keywords walang akong ano to. tinitingnan. Wala itong Wala itong Multiple multiple choice. choice. Talagang Kaya from the heart. and Magbabasa from the talaga, memory. no? Pero ano natin yan, last week lang na Na-discuss lecture yan. natin No? yan. Oh, madaling question yan. What does John 3:16 and John 3:36 emphasizes? 5, Okay, pwede. Pareho yan. 4, 3, Pareho yan. 2, 1. Meron. Rachel Joy. Tinitingnan ko kung tama, may keyword siya, faithfulness. Kurt, faithfulness. Hindi, faithfulness will save us. Tama. John 3:16. Aba. We are faithful to Him. sino yun? We will have eternal life. Si John Rejoice. 3:36, yun din ang Rachel sinasabi. Joy. Rachel Joy. Rachel Joy, yeah. Oh, I thought Faithfulness. believing in Or eternal believes, life. yeah. Believes or eternal life. Faithfulness, believing, or eternal life. Those are the one. Isa doon ang sabihin mo, tama yon. So, si Rachel So, Joy. nauna si Rachel Joy. Yan. Kanina pa siya naman nananalangin eh. multiple choice. Yeah. Internet. Congratulations, Rachel Joy. I hope Nakapasok din, ha? business will flourish for the Lord. Kayo may business, no? Oo. At Pasko. doing good. Lalo na Pasko. Pasko. Dapat maraming orders. Maganda yung mga yung Dedicate kanyang mo mga yan kay Lord. produkto. Okay? Congratulations sa business mo. Okay. All right. So, Medyo hindi mo na theological yung explain, mga di ba? question, ha? Hindi mo na Malupit kailangan yung tanong na Oo, yun. ha? yan. Hindi ko na kailangan explain. But Nasa verse. Simple, no? Yeah. Pero, ano mo, you need to compare kung ano yung essence at saka context ng dalawang scripture. Medyo eksakto pa nga yung sabi ni Rachel Joy. Ano? Faithfulness will save you, will give you eternal life. Tama yan. Pasok sa banga. Ang galing talaga. Swak Okay. na swak. Paswa. Question number 7. Sa halagang pareho, 600 pesos. 600. Wow. Okay. 600 lahat ng tanong ngayong meron pa gabi. tayong 26 viewers. Okay. What is atonement according to scripture? Multiple A, choice. sacrifice. B, payment for sin. C,
appeasing God's anger. D, covering over sins. E, reconciliation. Go. Okay, wala pang nauna, relax lang. What is atonement? What According is to Scripture. atonement? Maraming beses natin itong diniscuss. Maraming beses yan. A, sacrifice. Ating episode B, yan. payment for sin. C, appeasing God's anger. D, covering over sins. E, reconciliation. May sumasagot. Lala Carmina. Lala Carmina. Letter Yeah. D. Letter D ang sagot. Si sister. So, kailangan explain ko to kasi nakakalito talaga to eh. Dahil yung mga yung binigay namin na mga alternative answers, madalas yun ang sagot ng mga ibang tao. Pero hindi yun ang nasa Bible eh. Ang specific. Atonement, right? Sabi nila, sacrifice. Atonement. Remember, sacrifice, ewan ko, sa intindi ng tao, ang sakripisyo may mamamatay o ano. Pero ang sacrifice talaga is really a meal, di ba? So, atonement is not a meal. Okay? Payment for sin, kabayaran ng kasalanan. Day of Atonement ang titignan mo rito eh. Day of Atonement, ano nangyayari? So, walang kasalanan na binabayaran doon. Appeasing God's anger. Oh, gusto mong mawala yung galit ng Diyos. Basahin mo Leviticus 16, Day of Atonement. Wala yun doon. Right? Reconciliation, yan ang translation pa nga ng King James, di ba? Kaya ginawa nilang atonement. Pero kamali sila doon, ang tinitingnan lang nila yung New Testament. Di nila tinitingnan yung Old. Yun ang problema. Pag hindi mo titingnan ng Old Testament, maaaring magkakamali ka ng intindi mo sa New. Kasi ang New, karugtong lang ng Old eh. Kinukompleto lang niya yung concept. So ang tamang sagot is covering for sins. Dahil sa Day of Atonement, nag-sprinkle ka ng dugo para matakpan ang corruption, matakpan ang kasalanan. At dahil the life is in the blood, yung kasalanan at corruption, kamatayan yun eh, right? Tatakpan mo ngayon ng buhay, right? And when it is covered by life, pwede nang dumating ang Shekinah glory ng Diyos. Sa New Testament, pwede nang bumalik yung Holy Spirit para manirahan sa iyong templo. Amen. Okay? So, yun, ganun kalinaw yun. Pero kung hindi mo babasahin Old Testament, nandun yung mga paniwala na, pag pumasok ang Holy Spirit, permanente. Wala yun. Wala sa Old Testament yun. Maski sa New Testament, wala yun. Iniisip lang natin na baka tama yun. Right? So this is something that we have to explain. So atonement is nothing less and nothing more than covering over sins. Okay, congratulations, Sister Lala. Okay. Lala o si ano? Lala. Si Lala. Si Lala nga, si Lala. Siya ang letter D eh. You Mga iba. remember that kasi baka meron kayong final exams. Anyway, question number 8. Number 8. Number 8. Okay, Okay. sa parehong halaga. Mhm. Okay, medyo mahaba yung Si question. attorney pala yung nanalo, ha? At Number si 8. Attorney at TY. What did Jesus mean when he said, "Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you." Okay? A, What did Jesus mean? Okay. the Eucharist symbolizes eternal life. B, the Eucharist is medicine for immorality. Immortality. Immorality? Immortality. Sorry. Baliktad. C, the Eucharist is a metaphor for feeding on the Word of God. D, the bread is a symbol of His flesh. E, the wine is a symbol of His blood. Go. Okay. Kailangan ba ulitin? Oh. Wag na ano na yung Okay, okay. Hanapin. Wala pang nauna. Ayan na. Okay. Nandiyan na yung nauna. Okay, kailan ba ulitin? Hindi na. May nag-answer na. na. May nagsasagot na. Okay. Okay. Ano ang sagot? Na. Okay. Meron na. Mary Meron na. Kabigting. Mary Grace to, no? Right? Hindi, ang bilis. Ang bilis. Kurt Sino? Kabigting. Letter B. B. Letter B ang sagot. Kurt Letter B. Ayan si Mary Grace yan. Mary Grace, right? Okay. Si Maria Gracia. Nanalo siya kanina, di ba? Hindi. Hindi pa. Kanina pa nananalangin yan yung kanyang pangalan. Baka nag-fasting pa, ha? Oo. Okay. Yes. Congratulations. Sila. B. The Eucharist is medicine for immortality. Wow. Okay, very good. Okay.
So truly I say to you, eat the flesh of man, drink his blood. Eucharist ang tinutukoy ni Christ dito. Pero dahil sinabi niya, if you don't do that, you don't have life in you. Right? So that means if you do that, you will have life. You will have immortality. Kaya the Eucharist, parang gamot na yan for immortality. So yung mga ibang sagot is symbolic. That is not the intention of Scripture. Eucharist symbolizes eternal life. It's not a symbol. So mali na yung D, mali na yung E kasi symbol lang sinabi. Eucharist is a metaphor for feeding on the Word of God. Symbol din yung metaphor, right? So mali lahat yun. Ang tamang sagot, Sa medicine. Eucharist is medicine for immortality. Okay, congratulations. Ral. Mary Grace. Maria Mary Gracia. Mary Grace, yeah. Mary Gracia. Ganda ng pangalan niya, Mary Okay. na Grace pa. Dagdag mo yung Gloria. Kasi Gloria. Okay. Question. number 9. Number 9. Number 9. Sa parehong halaga. According to Jesus. Hindi multiple choice ulit ito, ha? According to Jesus in John chapter 3, what is the opposite of believing? Go. What is the opposite of believing? Yun na. Sabi niya, unbelieving. Opposite, babaliktarin mo lang yun. Baliktarin mo spelling. Believing. John chapter 3 ito. Yes, based on John chapter 3:36, ha? According to Jesus in John chapter 3, what is Okay, the Google opposite na. of believing? Okay, nauna. Dalawang beses na nagnauna. Nagnauna. Oh, hindi yan Yung mga multiple nanalo na, wag choice. na mag-answer, please. Aha. Pwede yan kahit isang word o ano, basta tama. 5, Madaling ito. 3, 2, Oh, come on. 1. Come on. Okay. Naku. Sayang. Sayang. Ito, kinover natin ito last week, Papa. I-display ko lang para. Ang sagot ay disobedience. Disobedience ang sagot. Kasi John 3:36, di ba? Sabi ng John 3:16, whoever believes in Him might not perish. Inulit niya sa John 3:36, whoever believes in the Son has eternal life. But whoever does not obey the Son will not see life, but the wrath of God remains in him. Aroy. Does not obey means disobedience, right? So ang opposite ng believer, ng believing is disobedience. Nahuli si Maridet naabutan So, ng So the mark of an Si unbeliever, Maridet. the mark of an unbeliever is disobedience. Saan yung sagot ni Nino? disobey. Disobey. Saan siya? So, Maridet Gamos. Kailan nahuli siya? Ilang hindi minutes? pumasok. Hindi siya Yan, pumasok. disobey si Maridet. Naabutan ng timer. Naabutan ng timer. Abutan ng timer pero wala pa Nasabay ba siya ng timer? wala pa yung sagot. Wala pa ba yung sagot ko nung Nakapasok. Wala sinabi? wala pa. Bigay na lang natin. Bigay na natin. Bigay na lang natin. Pasko eh. Hi, Merry Christmas. Oh, yeah. Ayan. Yeah. 600 pesos. Kumabay lang siya sa tatsan. Yung baser, ano. Maridet, no? Maridet? Maridet Gamos. Okay, ang sagot niya is disobey. Disobey or Disobey or disobedience. disobedience. Okay. Or So that means disobedience. hinabol niya yung John 3:36. Yeah. Wow. Mabilis. Okay, praise the Lord. Thank you. Thank Okay, you. last Okay, question, last chance. Last na. We Sige. skip it. Ay, we skip it. Ibang last chance yun Last pala. chance. Question number 10 sa parehong halaga, 600 pesos para makabili ng queso de bola. Ito yata pinakamadaling tanong. Yan. Pakadaling tanong ito. How should the Greek pistio be translated to English or Tagalog? Oh, so ay pwede niyo sagutin sa English, pwede niyo sagutin sa Tagalog. English or Tagalog. Should the Greek pistio be translated into English or Tagalog? Go. Okay, wala pang nauna, relax lang. Nakikinig kayo ng nagno-notes kayo. So, madaling isagot, Tagalog man o English. Yan na. Nagnauna, di ba? Nagnauna ako. Wala pang nauna eh. Ayan na, lumabas na. Diyan na. Wala pa si nauna. Ayan na. Ayan, nauna. Ayan, kaya lalabas lang, kalalabas lang. Lalabas lang. Ayan, okay. Nagsabing huminto. Ang dali na nun, ha? English or Tagalog. English or Tagalog. Uy, may nagsagot nga yun. Nakita ko yun. Hindi. Si Chick Cavite. Hindi yun ang hinahanap natin. Kasi yun ang hindi yan. common translation pero hindi dapat yun ang translation. 5, 4, 3. Joyce Mendoza, tumigil ka One. na.
Ayan, timer's up. Okay. Walang nakasagot. Walang nakasagot. Pero merong nagsabi ng isang word, kaya lang kulang. Ang sagot Hindi, is faithful or faithfulness. Sa Tagalog, katapatan or tapat. Ayun. May sumagot, Pero huli na. Faith. Medyo nasabi nyo na. Yung Kaya sagot. sinagot dito. okay. So, may nauna kanina. Actually, sinagot na ni Rachel Joy kanina yan, di ba? Nung pinag-usapan na John 3:16 at John 3:36, sabi niya, faithfulness will save, di ba? Will save or will give you eternal life. Yun na yan. Pangalawang sagot. Faithfulness, ginawa. Kaya sabi ko, pinakamadaling tanong dapat ito. May nakita ko kanina sumagot ng faith. No? Hindi nga pwedeng faith Kulang. kasi ang faith, Okay, ang iba. faith translation natin ngayon is Pero- nag-agree ka lang. Hindi. Yung check a big thing, late na siya, no? Late na niya sinagot yung faithfulness. Faithful. Matagal na masyado. Nasagot na natin nung Yeah. yan. Nasagutan niyo na bago niya nag Isang tanong lang ang paso, no? Ay, naku, sayang. Ayan, sayang. Eh, Oo, So, yun ang- sumagot siya ng faithfulness pero tapos na po yung yung buzzer. Medyo matagal-tagal. Hindi, tsaka nag-answer na Nasagot sila. ko na eh. Nasagot ko na yata. Nasagot na sila. So, Replay natin. sa Tagalog, hindi pananampalataya ang tamang translation. Katapatan. So, pagdating mo sa John 3:16, dapat sino mang tapat sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa English, whoever is faithful to him will not perish but have eternal life. Yun ang tamang translation Sige na. sa Mother. Okay. Okay. Sayang. So, Sayang. congratulations sa Siam. Siam pa ang winner. Siyam. Siyam. Hindi nauna. Okay. Siam. Sige, Siyam. So, 600. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Bumalik yung 600. Sayang. Ano Oo, gagawin natin sayang, sa 600? Kaya nakapag-bonus naman si Oyi last week ng 3 Bagay. 600. Sa bagay. May bonus question nga ako ngayon eh. Ayun, yun na lang. Yun na. Kaya lang hindi again, it is something that, open to all. Kahit nanalo na. Open to all uli. Kahit Oo. nanalo na. Kung sinong hindi pa nanalo. Sino? Siyempre. Yun. Maganda yun. Para naman Okay? fair Para sa... naman fair. Sige. Kasi Okay. sayang yung 600 eh. Oh, yun mo na lang ilagay yung 600. Yeah. Okay, ha? Kung talagang nag-ano sa nanonood, question ko is about the message last December 15 ni Pastorative. Okay? Kahapon, kung nakinig kayo. What was the scripture of Pastorative on her message? Go. Okay, yung mga nanalo na wag nang sasagot para hindi matatabunan ba yung yung hindi pa nakakasagot. What was the scripture reference? The text, no? What was the scripture reference and the text? Okay? Yan, Last para hindi Sunday. naman matabunan Nanood yung kayo. iba. Nag-Facebook yung iba, nasa YouTube yung iba. Yan. Nagpunta na sa So, YouTube. time Yeah. na. Yeah. Wala. Okay. Wala Alam daw ni Lala pero nanalo na siya eh. Alam ni Si Lala. Mary Juliet nanalo na rin to. Sinabi na kasi wag nang sasagot. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, yun. Wala nakapasok yung iba. Alan. Sayang. Talaga. Baka matigas itong 600 na to. Itong si Chekavig, tama ba yan? Fill with all the fullness of the God. Hindi yan. Yung bang ang Hindi, tanong yun mo ang ba title. title, yung passage, Pero ang passage, Yung passage. scripture, Okay. scripture ang text. scripture passage niya was Ephesians chapter 3 verses 14 to 21. Yeah. Yeah. May mas madali na nga yun. So, Actually, kung Meron na naman siyang sagot kaya lang Nasa huli announcement. lagi. sino to? Si Che Kabinting. Oo, huli lagi siya sumasagot. okay. Nahuli ba siya? Ilan siya huli? Nasagot mo na nga. Nasagot ko na ba bago siya nag... Ay, sayang. Paano ba yan? Dapat advance yung, siguro mabagal yung Mabagal kasi nga natatabunan ng mga Next week sumasagot. siguro kailangan dalawa bonus question mo. Hindi, sa susunod. 2 weeks pa. 2 weeks. Kasi sabi natin kanina, wag muna sumagot para makapasok yung iba. I don't know. Hindi ko alam ang ano nang
Kasi dapat pala papasok. O itong isang question, dapat pumasok lahat. sumasagot kasi sila eh. Gusto ko Dapat lang wag tanong na. yan, no? Para yan. magkaroon ng chance ba makapasok yung iba. Oo. So Okay. nahuhuli tuloy Okay. yung ano. So anyway, hindi pa naman tapos. Yes. 2 weeks. Every other episode, meron tayong Q&A. So, Yan. ating may chance. Okay. Kaya lang siguro babagsak na naman tayo sa 500, hindi na 6. As the Lord provides. As the Lord provides. Kung pwede nga, mas mataas pa. Diba? Beyond limit. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsubaybay at sa inyong panonood at sabay-sabay tayong Sana. nag-aaral sa salita ng Diyos. And thank you so much. Love and prayer. Thank you. to all of Mhm. So, hindi yata tayo magkikita for the next 2 weeks ba? So tinatanong nila Brother Toots kailan sila babalik kasi next Monday wala sila na. Wala na tayong iRadio nun eh. Yeah, kasi ang last day natin is December 20. 20. Yeah. Okay. And then magbabalik. Bakasyon muna. Yeah, bakasyon muna. And then we will air again before the New Year kasi hindi naman actually ano yun. Pero hindi na sila matatamaan. Hindi na kasi ano lang yung babati lang tayo siguro mga 1 hour lang siguro ang iRadio noon. Okay. To greet everybody yung farewell to 2024. Okay. Sige. Pero naka-on the air din kayo na. Naka-on the air lang. Okay. Yan, Ino-on greetings din lang namin naman yun. yan. I-announce Okay. ninyo para Announce kung nyo para. makasama kami, sasama rin. Yan, yan. Pero sa Sabado kung may time kayo Yun yung anniversary ng Anong oras? iRadio. iRadio. Same time. Oo. Siguro Sabado. mag-start tayo ng 7 o'clock. Sabado dito. Andito naman na tayo nun. Oo, yun siguro. Okay. ganun. Sabado to this week. No, Friday dito. Oh. Friday. So, sa 20 Friday. is Friday. At 20 ba anniversary? Okay. Gagawin Alam lang mo, namin mas 23. maaga kasi 23 is 23, di ba? busy na ang mga tao. Yeah. Tama. So, Okay. bali naka-live sa CFAG. Sila ang gagawa ng program doon. Sila silang magbo-broadcast. Oo, kami Sila ano ang lang host. kami, papasok lang kami sa Zoom. Pero iaano ko rin siya, i-broadcast ko rin siya. Ika-capture ko siya pero i-broadcast ko pa rin siya. So sa Friday yan, 7 o'clock. Yeah, Friday. Masaya yan. Masaya yan. Masaya. Oo. Yan. Okay, that's good. Sige. So, Meron pa kayong pasok. At Meron makupunta pa. kayo. Close in prayer. Lesson prayer. All right. Okay? Okay. Oh, Father of all mercies, we bless you for your great love in the redemption of the world by our Lord Jesus Christ. Ito naman, Lord. May we abound in your love more and more. We desire to be holy and undefiled as our blessed Master was. And we trust that you will fulfill all his precious promises to us. Guide us and assist us in all our thoughts, words, and actions. Make us willing to do and even to suffer what you will. May we abound in your love more and more. And as you inspire us with these desires, accompany them always with your grace, that we may every day with our whole hearts give ourselves up to your service. Almighty Father, guide us safely throughout this day with a lively sense of your love to us. Through Jesus Christ our Savior. Amen. Amen. Thank you. Merry Christmas, Happy New Year. May you have a Christ-filled Christmas and a joyous, blessed New Year. Teka muna, babiyahe ba kayo? Maaari. Maaari. But we would like to see you sometime. Yeah, bago kayo Time this week, umalis. sometime next week, sometime whatever After Christmas. after or before, kung kailan kaya, we'll get in touch with you. Yeah. This Yeah. weekend, asan kayo? Ayun na nga. Um, Ay, hindi. Wala. On itong Saturday, weekend na meron yun. akong practice. Then, Okay. be back here. Then, dental appointment siya meron din. So, Oh, and then, And then, Christmas party na ninyo the following. yeah. We'll get in touch. Okay. We'll, Tawagan na lang, tawagan. Oo. Yeah. But it's nice to see you guys. same Okay? here. Pero Okay, let us know bago kayo malis or kung magbabiyahe kayo, sana weekend para may chance pang magkita-kits. You know. Naman. Okay, love and prayers to all. God bless you. bless you. Pastor Toots. Sister Oyi, God bless Yes, iRadio. and God bless you. Thank you. Bye. Hindi ka.
Merry Christmas in advance, but we'll see each other. Merry Christmas too. God is so good. Amen. Thank you. Alright, bye-bye. Thank you. Good night. Good night. Good night. Tulog na maaga sila. Maaga na sila natutulog ngayon. Time to go also. Galing. Anyway, maraming salamat po sa inyo at ako sana po na meron tayong napulutan na magandang aral, lesson dito sa share ng cross culture, and he came to forgive us, ng Panginoon ay isinilang para sagipin ang ating mga kasalanan. May mga kasalanan din tayo sa ibang tao, o kung may nagkasala man sa atin, magpapatawad tayo. Tandaan po natin, napakaiksi lang ng buhay natin sa mundong ito. Anytime, hindi natin alam ang mangyayari sa buhay natin. Forgive. And we will also be forgiven. Yeah. At siyempre, ang pagpapatawad. Isang ito ng gawain ng isang Kristiyano. And also, kahit ano man nangyayari na dinadanas natin sa buhay, magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon sa anumang bagay. Maging masaya man, o marami tayong problema dinadanas, always thank God. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Hanggang bukas po muli. Maraming salamat. Merry Christmas. God bless to all. Good Merry night. Christmas. Bye-bye sa inyong lahat. Walang audio. Sing a song of Christmas and Amen. We hope you were blessed with our deep dive into God's Word tonight. May we continue to receive grace upon grace as we yield ourselves to God, sharing in the sufferings of Christ and experiencing the power of His resurrection, which transforms us daily to be more and more Christ-like to our neighbors and to the world. God bless iRadio LA, and God bless you all. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.